Sila ang mga nakatagong killer ng ilog. Ito ang Amazon River, ang pinakamalaking artery ng buhay sa ating planeta. Sa unang tingin, tila isang napakalaking asul na ugat na nagbibigay buhay sa pinakamalaking rainforest sa daigdig. Ngunit sa ilalim ng madilim na tubig na ito, nagkukubli ang katotohanan. Ang kalikasan pa rin ang may huling salita. Nagsisimula ang panganib sa kung paano gumagalaw ang ilog. Hindi ito karaniwang ilog. Sa bawat segundo, naglalabas ito ng mahigit 200,000 cubic meters ng tubig papunta sa Atlantic Ocean. Mas marami pa kaysa pinagsamang susunod na 7 pinakamalaking ilog sa mundo. Ang pambihirang lakas na ito ay nagpapabilis sa current nito na umaabot sa 7 kilometers per hour. Mas malala pa, ang tubig ay turbine at puno ng putik. Imposibleng makita kung ano ang nasa ilalim. Isang nakatagong troso ba o isang predator na naghihintay? Taon-taon, nagbabago ang anyo ng ilog. Dumarating ang walang awang pagbaha. Ang antas ng tubig ay umaakyat ng hanggang 15 metro sa ilang bahagi at ang buong gubat ay nagiging isang malaking mapanganib na lawa, ang tinatawag na Varzea. At ito ang nagpapapalala ng sitwasyon. Ang pagbaha ay nagtutulak sa mga predator sa lupa tulad ng jaguars na umaakyat sa mga puno para makaligtas, habang ang mga nilalang ilog tulad ng mga caiman ay nakakapasok na sa mga kalye ng mga komunidad. Ito ang panahon kung saan nagaganap ang matinding engkwentro sa pagitan ng tao at hayop. At may isa pang sorpresa mula sa karagatan, ang pororoca. Ito ay isang $4 na metrong tidal wave na nililikha kapag ang high tide mula sa Atlantic ay bumangga sa tubig tabang ng ilog. Tumitindi ang tunog ng pag-agos. Ito ay isang alon na nagtatakbo pataas ng ilog or upstream na kayang sirain ang anumang maliliit na bangka at humarang sa daan nito. Ngunit ang pinakamatanyag na banta ay nagmumula sa mga nilalang na tinawag nilang tahanan ang madilim na tubig. Simulan natin sa Black Caiman. Hindi lang sila mas malaki. Umaabot sa 6 na metro, sila ay mas agresibo pa kaysa sa karaniwang alligator. Sila ay ambush predator. Tahimik na naghihintay. Handang sumalakay gamit ang kanilang pinakamalakas na bite force. Kasabay nito, naroon ang green anaconda, ang pinakamalaking ahas sa mundo ayon sa bigat. Hindi man venomous ang kanilang lakas na pumulupot, ang constriction ay kayang duruguin ang buto at pigilin ang hininga ng malalaking biktima. At heto ang kakaibang killer, ang electric eel. Ang isdang ito ay kayang maglabas ng boltahe na hanggang 600 volts. Ang shock na ito ay bihirang makamatay ng direkta. Ngunit, sapat na upang maparilisa ang isang tao na madalas humahantong sa trahedya ng pagkalunod. Hindi kumpleto ang Amazon kung hindi natin babanggitin ang piranha. Ang piranha ay mapanganib lalo na kapag nagsama-sama, schooling at may amoy ng dugo. Ang kanilang feeding frenzy ay nakakatakot tingnan. Kayang balatan ang laman ng malalaking hayop sa loob lang ng ilang minuto. At ang huling sorpresa, ang bull shark. Ang bull shark na isa sa pinaka-agresibong pating ay may kakayahang mabuhay sa tubig tabang. Dahil dito, natagpuan na sila 4,000 kilometro upstream ng Amazon River. Oo, tama ang narinig mo. May mga pating sa Amazon. Pero ang pinakamalaking banta sa kalusugan ay nagmumula sa mga hindi natin nakikita. Ang init at humahalagmigmig sa Amazon ay perpektong lugar para sa mga disease vectors. Ang mga lamok ay nagdadala ng malaria, dengue fever,
yellow fever at Zika virus. Ang mga ito ang ilan sa pinakamalaking sanhi ng pagkakasakit at kamatayan sa buong rehiyon. Bukod pa rito, may mga kakaibang banta tulad ng mga parasitic fish at mga nakakalaso na nilalang. Sa lupa, ang bullet ant ay nagdudulot ng pananakit na inilarawan bilang pinakamasakit na kagat sa buong animal kingdom. Mayroon ding mga makukulay ngunit toxic na poison dart frogs. Sa huli, ang Amazon River ay isang matinding aral sa pagpapakumbaba. Ang kombinasyon ng malalakas na agos, nakakakilabot na mga predator at di nakikitang mga sakit ay nagpapatunay na may mga lugar sa mundo kung saan ang kalikasan ay nanatiling walang kompromiso at walang awa. Ang pag-unawa sa kanyang panganib ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi tungkol sa paggalang sa kanyang lakas at kahalagahan bilang isa sa ating huling great wilderness. Ito ay isang lugar na nangangailangan ng ating pag-iingat at higit sa lahat ang ating lubos na paggalang. Ingat at maraming salamat sa inyong panunood at paglalakbay sa Amazon kasama natin. Nagustuhan niyo ba ang topic natin ngayon? Kung nagustuhan niyo, mag-iwan ng like at subscribe sa ating channel for more videos upload. Salamat!